So, hello mga obeng, welcome back to our YouTube channel. So, for today's video mga obeng may nag-request po kasi sa akin, may nag-comment na subscribers namin sa comment section. Sabi niya, Idol, ikwento mo naman kung paano ka natutong mag-gitara at gano'ng katagal na. So, para dun sa nag-request kay Sir, nalimutan ko yung name niya. So, ito yung video na nire-request mo sa akin. So, ikikwento ko kung kailan ako nag-umpisa, paano ako natuto, ganyan. So, ito na yung request mo, Sir. So, umpisa na natin. So, ano talaga, nag-umpisa ako dati is, hindi man talaga ako, dancer talaga ako, hindi ako gitarista. Wow. So, nung meron akong kumpare ko na siya ngayon. Ayan, drummer siya nung pinsan ko. Syempre, natugtog sila. Kumbaga, naisama ako one time na nag-jamming sila. Sabi ko, parang cool yun Ko pa okay yun Parang bigla akong nagka-interesado sa pagbabanda. Nung tunugtog nila ang tinugtog pa nila noon is Slapshot. Ayan, kasagsagan ng Slapshot noon. Kasi ako noon, elementary, like mga 1999, mga ganon. Pero yun, sinama nila ako first time, pero hindi pa ako marunong mag-gitara. So, sinama ako nila. Ay ko parang cool yung pagbabanda. So, ang tinugtog nila noon is She's So Wicked ng Slapshot. So, ito yun. Yan. So, yun yung She's So Wicked ng Slapshot. So, sabi ko, astig nyo tapos napapa-headbang akong gano'n. And then, sabi ko, doon ako nag-decide after nung nag-jamming sila. Sabi ko, parang cool matuto mag-gitara. Sabi ko gano'n. Ngayon, may mga pinsan akong marunong mag-gitara. Sila nag-gitara, marunong sila, ako wala pa. Sabi ko, turuan nyo naman ako ngayon. Ginagawa mo? Si Patricia. So, sabi, hindi nila ako talagang sabi niya mag-aral ka, matuto kang mga pa. Wala akong alam na chords. Wala akong alam na chords. A lang ang chords, alam ko lang ganyan, A. Yan, A. Hirap pa ako. Tapos pagdating sa mga B, yan, mga ganyan broken chords, B, tsaka yung mga F, hirap ako. Talagang hindi abot ng daliri ko. Tapos naalala ko, unang-unang tinugtog ko, nakahiga pa yung gitara, nakaganyan siya gitara. Nakahiga yung gitara acoustic kasi malaki, hindi abot na liri ko. Ang una ko tinugtog ito. Yun. Kinakalabit-kalabit ko lang. So, yun yung una kong natutugtog. Wala pa akong alam sa A, ganyan. Wala yung mga chords. Wala. Hanggang sa, yun nga, nagustuhan ko nga yung Slapshot na banda kasi ang bigat nga nung tugtugan, tapos napapa-headbang ka yung mga hanggang sa uso pa nun, tape pa, wala pang masyadong CD nun. Nung panahon na pag may CD na, parang big time ka na, lalo na't original yung CD mo. So, tape lang yun. Ang gagawin ko, hindi ko nga siya actually alam yung tuning nung tinutugtog ko yung banda. Basta pinakinggan ko lang yung tunog yung ganito. Ito. Yan yung malaki. So, nag-aral ako ng chords muna, yung A, B, C, D, E, F, G. Yan. Tapos, unang-una ko natutunan yon is Line to Heaven.
Kung alam niyo yung Line to Heaven, yung Heaven knows I've done no wrong. Yan, ang chords niya is daga. D-A-G-A, daga. Ayan. Yun yung chords niya. So, paulit-ulit yun. Tutugtog ko, gano'n. Pag gano'n, paulit-ulit. Wala, bata yung paan niya. So, paulit-ulit siya, gano'n. Hanggang sa natuto na ako. Di, ayun, nag-practice ako nung nag-practice. Hanggang sa natuto kong yung rhythm. Yun yan, rhythm na, yung power chords. Yun yan, natuto na ako mag-power chords. Power chords ng A, ng B, ng C, ng D, hanggang F, hanggang G. Natuto ako hanggang sa, pinapakinggan ko lang siya. Ang ginagawa ko pa nga mga obeng, ipopost ko yung tape, tapos rewind. Stop, rewind, para lang marinig mo yung tinutugtog. Yung kumbaga, sinisipra ko lang siya, kinakapa ko, tinetenga ko lang, pinapakinggan ko. So, unang-una ko natutunan sa kanta ng Slapshot. After nung natutunan ko na yung Line to Heaven, tsaka nakakapag-redeem na ako, medyo na, na ako, nag-practice ako ng, yun nga, Slapshot. Ang gamit ko pa is acoustic. Unang-una ko naging acoustic is turtle back siya. Yung walang butas sa gitna. Dito lang yung butas. Dito lang. Magkabila. Pero walang butas yung gitna. Yun yung unang-una ko naging gitara. Tapos, doon ako nag-practice ng, yun nga, doon ako nahasang maigi sa acoustic na yun. Tapos, ang tinugtog ko nga is, kung alam niyo yung Agent Orange. Ayan. May adlib, di ba yun? Yung, Sala pa. Yan, yung natutunan ko. Yun yung una ko natutunan na adlib. Kasi nga, parang dali lang siya, di ba? Oh. So, naaral ko siya. Yun nga, una ko natutunan yung Agent Orange yung. Yung una ko natutunan. Di, syempre, naano na ako. Tuwan-tuwa na ako na sabi ko, wow, maano na ako mag-gitara. Hanggang sa, so, na-start ako natuto mag-gitara. Actually, talaga is year, mga 2001 na. Yan, 2001, 2002. Yun nga, tinutugtog ko is, high school ako noon. Tinutugtog ko Slapshot, puro Slapshot. Wala akong ibang alam na kanta halos. Yung mga, bukod dun sa Line to Heaven na natutunan ko, yun nga, nag-aaral ako mga kanta ng mga Slapshot. Lahat ng mga nilabas nilang album, yung mga Misteryo, lahat na nilabas nila yan, inaaral ko yan, puro Slapshot. Doon ako talaga nahasa sa mga broken chords, mga yan yung mga natutunan ko. And then, lumipas ang panahon, may nakabanda ako. May banda kami noon, kung tawagin is Newcomers. Para kami dancer, di ba, Newcomers. Ngayon, 5 kami sa banda, 5. Ang problema, walang marunong mag-lead guitar. Yung kabanda kong isa, parehas kaming rhythm. Parehas kami rhythm yung ginagawa. Kunwari, tumugtog ka ng Narda. Diba? Parehas kami ginagawang gano'n. Dapat, di ba, may nag-lead na. At may nagaganon, wala. Parehas kaming nagaganon. Parehas kaming chords gano'n. Wala. Ibig sabihin, anong silbi nung dalawa gitarista kung same lang kayo ng ginagawa, parehas kayong rhythm. Ngayon, yung tatay ng drummer ko, sabi, hindi pwedeng ganyan. Dapat meron sa inyong isang marunong mag-adlib. Sabi ko, ano po ba yung adlib? Sinampulan niya ako, tumugtog siya ng yung ang himig natin. Ako'y nag-iisa. Yan. Itinugtog, ganyan. Tapos, nag-chord siya lang. Yung chorus. Ang himig natin. Tapos, after nun, nag-adlib na siya. Nagulat ako, nag-grab.
Gagano na siya. Sabi ko, napatulala ako. Sabi ko, wow, ganun pala yun. Yun pala yung sinasabing adlib o nagsosolo. So ngayon, after nung practice namin yun, nag-aral ako. Pero, tinenga ko ulit. Kaya nung ginagawa ko doon sa Slapshot, pinakinggan ko lang siya. So, una kong natutunan na adlib na hindi ko makakalimutan is kanta ng Six Cycle Mind. Yung biglaan. Ayan, ano yan? Di ko lang naman nalaman na mawawala. Yun. Yun ang una ko natutunan. Paulit-ulit yun. I-stop ko, i-rewind ko kasi nga tape. Stop, rewind, stop, rewind. Huli na ako nagka-CD tapos ang nabibili ko pa is siyempre, estudyante ako, hindi ko kaya bumili ng mga original. Yung mga pirata lang. yung mga bibili mo sa mga Muslim, yung sa pang naka-burn na, yung may CD. Yung kunwari dito, first 3 songs, Six Cycle Mind. Yung sumunod na 4, 5, 6 kanta, kunwari Q-Shay. Ganyan. Tapos yung susunod, ibang banda ulit, kunwari Parokya, E-Heads, gano'n. So yung magpapaburn ka, lilista mo, tapos pupunta ka sa ganito. Ito nga po, pakiano po to. Pa-burn nito, ito yung mga kanta. So, ganun ginagawa ko. Pag may gusto akong aralin, susulat ko lahat nung song na gusto kong aralin, yung may adlib, and then, parang hindi nyo narinig. So, sinulat ko, lahat ng gusto kong yung may adlib, sinulat ko. So, inaral ko siya ng inaral. So, CD. Siyempre, nung may CD na ako, nangyari, ganun pa rin. Pause, rewind, pause, rewind, pause, rewind. So, di ba may adlib yung yung biglaan. So, yun yung unang-una kong naaral na adlib, which is ganito, itsura niya. Ay, ganito yung turang. Yun, yung una kong inaral siya. Tagal ko pinractice, paulit-ulit. Tapos sabi ko, oy, may inaral akong adlib, sabi ko sa mga kabanda ko. Sabi nila, ano yun? Anong kanta yan? Sabi ko, yung biglaan ng Six Cycle Mind. So, yun, pinractice namin. Hindi ko man lang. Yun na, tapos, sabi kasi nung isang gitarista ko, sabi nung rhythm ko, mag-aral tayo pareho. Ngayon, kung sino matuto, siya yung magiging leadista. Siya yung mag-a-adlib. Kung sino yung matuto sa ating dalawa. Yun ang sabi niya. So, yun. Tagal kami hindi jamming. Aral kami. Nagkita kami after siguro mga 3 weeks. Yan. Yun nga, inaral ko na yung Yun na. Sabi niya, JR, ikaw na yung magiging, lead guitarist. Rhythm si ganito. Ito, rhythm siya. Ikaw na yung lead guitarist kasi meron ka nang naaral na adlib. Yun, hanggang sa hinasa ko ng hinasa yung pag-adlib. Wala pa akong alam na Actually, wala pa akong alam na scale nun. Skala, yung tinatawag na skala. Wala akong alam nun. Kasi nga, tinetenga ko lang. Tapos, mga pagka-graduate ko ng college, college time ko naman pala, biglang bumalik na naman yung trip ko na kasi meron akong mga classmate noon, ang tugtugan, puro emo. Alam niyo na yung mga typecast, kausuhan ng typecast, ng mga sausin, mga ganon. So what's the point? Mga ganon. Inaral ko yon, lalo na yung isa sa typecast. Yun. Alam yan. Yon, napabalik na naman ako sa ganung style ng tugtugan kasi nga mga classmate ko, hindi ko ma-apply yung dating tinutugtog namin kasi nga hindi sila makarelate. So, balik ako sa ganung tugtugan. Pagka-graduate ko ng college,
nagtrabaho ako. Trabaho ko sa isang company na which encoder ako. Sales invoice yung aking position. Nagtrabaho ako, almost 2 years. Parang hindi ako masaya sa trabaho ko. Alam niyo yun, kasi pag petics, minsan pagdating ng first month, petics pa lang kami sa office, ganyan. Siyempre, nagsa-sound trip ako. Hanggang sa bumalik sa akin yung sa music, kinalimutan ko ang music no, kasi nga nagtrabaho ako, kaya labi ko, hindi mo na ako magkakapera ako dito na. Hanggang sa, parang di na ako masaya, nag-resign ako. After nun, bumalik ako sa pagbabanda. Kaso anong nangyari, yun na yung kumikita na ako sa pagbabanda. Tapos meron akong kabanda rin na ang tugtugan namin dati is puro bamboo o River Maya yan. Doon ako nahasang maigi kasi sabi ko nagmamature na ako, so kailangan mag-practice na ako ng mga, so may tinanungan ako na sabi ko, anong magandang pang-practice nung, sabi na yun sa pagpapabilis ng daliri. Sabi niya, bumili ka ng mga instructional DVD or BCD na ituturo sa'yo kung ano yung mga iskala na gagawin mo, ganyan. So, unang pinanood ko noon is si John Petrucci. Ayan. Guitarist ng Dream Theater. Ayan. So, tinuro niya yung mga exercise, mga ganyan. Bago ka mag-umpisa, tinuro niya lahat yun. Yan, mga pang-warm up ng daliri, ganyan. Tinuro niya lahat yun. Pati yung tinuro niya yon, yung mga technique na. Tinuro niya yon, yung alternate picking, inaral ko. Hanggang sa, yun na, sabi ko, effective siya. Hanggang sa, yun nga, na-apply ko na siya nung tumutugtog na ako ng mga event na tumutugtog. Yun na kumikita na ako kapag lalo na pag bare months, sobrang lakas ng gig namin ng racket namin kasi bare months, mga Christmas party, mga ganyan, ang dami namin. So, tuwa ko kasi araw-araw kumikita ko, minsan 2.5, pinakamababa na yung 1.2, yan. Tapos, minsan kasi pag walang tip yan, ganyan. Pero minsan nakakapag-uwi ako 5.3, 5.6, ganyan, pag malakas yung tip, gano'n. So, inipon ko siya ng inipon hanggang sa ito. Pinagawa ko, nung nagpa-pandemic, pinagawa ko na siya ng bahay kasi inisip ko, baka maubos. Pinampagawa ko na yung katas ng aking pagtugtog. So, ayun, hanggang sa ngayon, natugtog pa rin ako. Tapos, ang mapapayo ko lang sa mga gustong matuto, ang pinaka-importante talaga, pinaka-importante is practice. Lagi, at least, kailangan mga 2 hours practice kayo sa bahay. Kung gusto nyo talaga, araw-araw yun. 2 hours. Practice kayo ng alternate picking, mga pentatonic scale, ganyan. Ganito, A minor. Aaralin yun, paulit-ulit, hanggang sa parang ikaw na yung mananawa na, practice lang ng practice. Basta, maganda lagi after, mga 2 hours. Lagi bibigyan yung sarili yung practice ng 2 hours. Ako, hanggang ngayon, bago ako sumalang sa gig, kunwari may event ako sa ganito, kunwari in 3 days, meron akong gig, ayan na, magpa-practice ulit yan. Siyempre, hingin ko yung mga pyesa, kasi iba-iba yung mga nakakasama ko, iba yung vocalista, siyempre, iba yung mga pyesang ibinibigay sa'yo ngayon. Sesend sa'yo, din ngayon, aaralin ko. Meron namang, kung gusto mong hindi mo makuha yung talagang ad-lib mismo ng isang kanta, kunwari, hindi mo siya alam, sumampa ka, hindi mo alam yung ad-lib din,
pwede mo naman siyang gawa ng sarili mong ad-lib basta pasok yung chords. Okay? Parang kahit hindi yun yung original, ginawa mo siya ng sarili mo na sa'yo nang galing. Kahit hindi yun yung original na ad-lib. O yun. So hanggang ngayon, ako rin, practice pa rin ako ng practice hanggang sa ngayon. Wala akong tigil, diretso yan. Tsaka pinaka-importante yan is lagi yung sa string ng gitara nyo para mampanatili yung hindi siya mangangalawang. Lalo na't magandang klase yung string nyo. Bago nyo gamitin, punas. Pagkatapos gamitin, punas. Iwas kalawang kasi yung mga daliri natin, iba-iba tayo, iba pawisin. Siyempre, yung pawis didikit sa string. So, dapat, pagkatapos mo gamitin, punas. Bago mo gamitin, punas. Yan ang gagawin para tumagal yung buhay ng string nyo. Ayan. So, ako, magtatanong, ito po ang gamit kong gitara ngayon. Washburn na reverse headstock. Ayan. So, na master. Na, Strat. Ayan. So, salamat sa nagbigay. Actually, ito mga ubeng binigay lang sa akin. Pinaayos ko lang kasi may topak siya dun sa Ito yung pinirmahan ng Urban Dub. Ayun, kita niyo ba? Ayun. Ayan, sa likod. So, hanggang sa ngayon, ayan. Ito na yung ginagamit ko muna kasi pinagpahinga ko yung isang electric guitar ko, yung itim. Yun yung nagpabuo ng bahay na to. Ayun. So, na sa akin yun? 14 years na. Ngayong taon, 14 years na. So, pinagpahinga ko muna siya. Ito muna ginagamit ko. So, yun lang. Basta ang tips ko nga lang sa mga gustong matuto ng mag-gitara, practice lang talaga. Practice. Sobrang swerte na nga ngayon ng mga gustong matuto mag-gitara kasi nung time namin, nung nagpa-practice ako, alam niyo yung song hits? Song hits, yung may mga kanta, may chords doon. Kunwari, may kantang Torete. May chords dun sa ilalim, may nakalagay D, F sharp minor, B minor, G. Nasa ilalim nung lyrics yun, yung pinaka-song hits, binibili ko yung dati. Tapos sa gitna ng song hits, meron siyang tinatawag na chord chart. Chord chart, dun mo makikita kung paano mo gagawin yung A, yung B, C, D, ganyan. Ang daliri, ang basa doon, pag nakita nyo, di ba, sabi nyo, tatanong niya sa akin, Master Idol, paano yung yung 1, 2, 3, 4 kasi may doon may number. So ang bilang sa daliri noon, ito 'yon. 1 2 3 4. So pag may nakita kayong 0, open 'yon, ibig sabihin open string. Yan yung 0, 0. Ngayon pag nakalagay naman X, ibig sabihin dead string 'yon, ganyan. Pag ganyan kunwari, naka-F ka or naka-C ka, tas naka-X yung dalawa, ibig sabihin, huwag mo patutunogin yun. Or 0, naka-0 yan, open, 0. Ganyan. O B. Ganyan. So, ito, naka-0 yun. Tas ito, meron. Yun, 1, 2, 3, 4. Ito yun, sa daliri. Makikita nyo dun sa chord chart. So, yun lang. Tapos, ang mga tip ko sa inyo, search nyo ako kasi pinaka-idol ko ngayon na gitarista is sa ibang bansa is Gat Rigoban, Roy Sib, and Joe Satriani. Ayan. Yan ang pinaka mga idol ko. Pero dito sa Pilipinas, mga idol kong gitarista sina Juben Pelingon ng Rocksteady, si Jack Rupo ng Neo Colors, yung tumugtog ng nag-adlib na yung tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Yun yung nag-adlib, si Jack Rupo. At sino pa ba ang idol kong gitarista dito sa Pilipinas bukod? Syempre, Perp De Castro. Ayan. Idol na idol kayo si Perp De Castro. At saka si Sir Noel Mendez. Ayan. Sir Noel Mendez, kapanood mo to. Maraming salamat sa binigay mong tip sa akin nung nagka-chat tayo. Thank you so much. So, yun lang mga obeng. Sinare ko lang yung, merong nag-comment na ituro mo naman kung paano ka natutong mag-gitara. Ayan. So, yun nga, mga 2002 ako talagang nag-practice. Nakaranas kami ng lumabang kaming Battle of the Band. Ayun, talo. Kasi syempre, baguhan pa lang ako. Tapos ako sa stage. Para akong tuod, natugtog. Ang ingay na nung tinutugtog namin, pero hindi ako nagalaw, nakaganyan lang ako.
Hindi pala dapat gano'n. Dapat pag sumasalang ka sa mga Battle of the Band, malinis yung tunog nyo, tapos syempre gagalaw ka sa stage. Kailangan masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo, gaganyan ka. Huwag naman yung sobrang OA na kulang na lang tumalong ka pa sa stage. Huwag naman yung ganun. So, titingnan mo yung mga judge, tapos huwag nyo ugaliin na pag-akyat nyo sa stage, doon pa lang kayo magtototono. Oh shit, not Kasi may good. oras yun. Yun ang ayaw na ayaw ng mga judges, yung ganun. Na pag-akyat nyo sa stage, pagpakilala sa inyo, sabay. Halos naubos nyo na yung 3 to 4 minutes sa pagtotono pa lang, ganyan. Kaya kailangan ugaliin nyo pag-akyat nyo sa stage, nakatono na kayo. Para pag-introduce sa inyo, ano na kayo? Salang na lang. Or mas maganda, before yung battle, agahan yung pumunta dun sa pinaka-venue, kung saan ano yung Battle of the Band, yung venue, mag-soundcheck na kayo. Papayagan naman kayo na magsa-soundcheck kayo para pag-akit nyo doon sa stage, alam nyo na yung tunog nyo. And dapat nga nakatono. Lagi nakatono na bago kayo umakyat. Kasi ganun ang ginagawa namin. Hindi namin galing pag-akit doon ka pa magtototono. Hindi. Kailangan pag-akit mo, antimano nakatono ka na. Tapos bagsak ka na lang. Kunwari, senyas, G. Pagka G, pasok na kung ano yung pyesa nyo. Ganun lang. So, yun mga obeng. Sana, nabigyan ko kayo ng mga tips sa mga gitarista dyan. Sa mga gusto palang matuto. Ayan, napakaswerte nyo kasi meron ng YouTube ngayon. Sobrang dali ng matuto. Marami nyo, kaya nyo nang i-search yung kung paano yung A, paano yung strumming. Ultimo yung pagtotono, meron ng mga apps ngayon, yung Guitar Tuna, ayan. Hindi gaya namin dati, natuto lang din ako sa pagtenga, ayan, yung paano mag-standard, paano mag-E-flat, paano mag-drop D, mag-drop C, mag-drop D, ganyan. So, tenga lang talaga. Ngayon, may mga apps na tayo na magagamit kung gusto mong ganitong tuning, yun. So, yun mga obeng, maraming salamat ulit sa inyo. Sa mga gitarista dyan na gustong matuto ay umpisahan nyo na, natatawa po si Patricia kasi napautot na naman ako. So, yun lang mga obeng. Madali lang matuto ngayon sa pagigitara kasi meron na tayong YouTube. Yun nga, so sa mga gitarista dyan na gustong matuto, mag-YouTube na kayo. Natatawa po si Patricia. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ba't mabaho ba, lab? Hindi makapagsalita. So, yun lang mga obeng. Maraming salamat sa nag-comment. Ayan, nag-share ako kung paano ako natuto mag-gitara. Ayan, eto na, sir. Sana mapanood mo. Maraming salamat. And don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated po kayo sa aming mga vlog. Ayan, maraming salamat. And hanggang sa susunod na vlog. Goodbye and God bless. Si Patricia po hindi